Alright, at ngayon naman, Benj, alamin natin ito. Ang dami nag-iisip, anong itsura ng heaven? Oo nga alam mo minsan naiisip ko rin yan, yung tipong hindi ka na, halimbawa matutulog ka, hindi ka na magigising, tapos kumbaga parang saan kaya ako pupunta, sa heaven ba or dun sa other side nung, sa other side, alam na. At syempre, hindi lang yan. Alam naman natin kapag nung bata tayo, pag tinuturuan tayo ng mga magulang natin, kung gusto mo pumunta ng heaven, gumawa ka ng mabuti. Yeah. At ngayong umaga na ito aalamin natin ang isang naging experience ng ating guest na talagang i-describe niya sa atin yung naging kakaiba niyang experience. So this morning, po natin ating two very special guests. Let us all welcome Mr. Ruela Victor Rivera, legally blind and a woman of faith, diaconal minister, creative artist, and editor. And also we have Dr. June Rivera, educator, author, and school administrator. Good morning! Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat at binabati ko kayo sa good morning, boss. Ako po naniniwala ng ating boss ay ating Diyos at ang ating kapwa-tao. At gusto ko pong i-share sa inyo ang aking naging experience sa heaven at ang lahat ng mga gustong ipagawa sa akin ng Diyos sa misyon at ministry. Alright, for the benefit of our viewers, Ms. Ruela, bigyan po natin sila ng konting background sa nangyari po sa inyo. Kayo po ay legally blind, kayo rin po ay nagkasakit at nakomato. Siguro, i-share natin sa viewers natin this morning. Ako ay nag-mission dito sa Pilipinas ng 3-4 na taon para tumulong sa ating United Methodist Church na pag-publish ng isang centennial book. At nagkasakit ako na malubha at nung umuwi ako sa Tennessee, may nangyari sa akin na hindi ko alam. Kaya si June, my partner in life and ministry, ang magsasabi sa inyo. Okay. Nung kung si Ruela ay bumalik sa Amerika, sinundo ko siya sa Nashville International Airport. At noong 2002, matapos na ang misyon niya sa Pilipinas, at siya ay may napakalubhang karamdaman. Kaya't isinugod ko siya sa St. Thomas Hospital, at nandun pa lang kami sa admission, nag-collapse siya, nag-pass out na siya at dinala siya sa emergency room at doon siya na-coma. At yung kanyang sarili, nilagyan ng mga doktor ng mga life support system. At doon ay sinabi, may mga 12 doktor ang gumamot sa kanya. At tumingin sa kanya at mga sari-saring laboratory tests ang ginawa. At yung isang doktor, sinabi mismo sa akin na ang kanyang kondisyon ay hopeless. Sabi, walang pag-asa ay mabuhay. At noong sinabi niya na tawagan ang kanyang mga tao na dapat makita siyang buhay. At ginawa ko naman, nagdatingan sila at pagkatapos noon ay sa kabila ng hopeless na case niya, ako'y naniniwala sa power of prayer. Yes. Yung ginawa ko, tinawagan ko yung mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kasama. Tinawagan ko rin yung aming pastor sa Pilipinas, yung mga bishop. At ako ay sa loob ng 3 araw na siya comatose, ako'y nandun din sa hospital chapel na nanalangin. Sabay-sabay kaming nanalangin. And after 3 days, she came back to life. At noong siya ay bumalik, at sa 3 araw niyang coma siya, ay may nangyaring mysteriously sa kanyang buhay na ilalahad niya ngayong umaga. Alright, Mr. Ruela, siguro kwentuhan natin, ano po yung nakita nyo or ano po yung sinasabi nyo nakapunta po kayo ng heaven for 3 days? Yes, yun na isang grace from God na binigyan ako ng opportunity na langit. Napakaganda po at beautiful and so peaceful with total perfection. Now, I was surrounded by bright and brilliant lights and meron po ako narinig na heavenly music that came from myriads of musical instruments that played very sweet melody. May nakita rin ako mga gardens
At sa aking paligid, napakaganda mga bulaklak at very peaceful at narinig ko din ang flapping of the wings of angels in joyful praises and thanksgiving to God. At nung ako'y naglalakad na ganyan, I thought, I was so light at wala akong sakit, wala akong karamdaman, and I felt so young. Yes. At so beautiful, and there was no sense of time, and there was no problem there. That was so peaceful, and suddenly I saw a higher, brighter light over there that drew me closer and closer to the powerful presence of God. And I heard Him while nudging my head, sending warmth to my whole body. He said to me, "Ruela, it's not yet your time. I love you, but I have a new purpose and plan for your new life. Go and share it with others." So ma'am, dahil nga legally blind po kayo, ma'am, pero parang ang hirap kasi, no, mabubuhay ka ulit, pero meron ka namang disability na, yun nga, yung blindness niyo, ma'am. So ma'am, at those hard times, paano po kayo nakasurvive? Paano yung ninyo isinagawa pa rin yung inyong ministry despite your disability? I believe it's only by the miracle of God's grace. His love, His powerful love for me and for my family who support me in everything that I do. Wala po ako dito kung hindi sa grasya ng Diyos at sa aking mga pamilya at sa tulong nila as for their loving support. Actually, Mr. Ruela, yes, nakwento ni ma'am kanina sa aming usapan kanina na nagsusulat talaga siya kahit na she is blind, at talagang itong si sir, naiintindihan niya naman yung mga isinusulat ni ma'am. So medyo na-amaze ako doon kasi talaga, diba? Bench, dito natin ipapasok kasi tinatanong natin si Ms. Ruela na alam naman natin na yun nga nabanggit mo kanina, legally blind. Aalamin natin kung ano-ano ba yung kaya nabuhay tayo, di ba, 3 days tayo na comatose, bumalik tayo dito sa mundo dahil may purpose. May plano ang Panginoon sa atin at lalo na po sa inyo. So ano po yung purpose sa tingin nyo o yung plano niya na gawin ninyo para sa sambayanan? Ang mission ng aming Grace Notes Creative Ministry na inumpisahan namin ni June ay upang ipangala, pansalita ng Diyos, i-share with the mission to share God's love, grace, and give inspiration and hope to many people, not only to the victims of and survivors of the calamity and natural disasters, but to everyone. Okay, so ngayon hawak natin yung inyo pong libro na Glimpses of Heaven. Siguro discuss po natin patungkol po dito. Ito po ay aking sinulat na libro by God's Miracle of Grace and Glimpses of Heaven, Lessons on Faith and Hope, Love and Joy. At ito pong libro ito ay my Thanksgiving testimony, loving and healing grace in my life, my Thanksgiving offering for giving me new life to be able to share His love and grace to many people. Ito po may kasama din dito ang aking mga creative artworks at mga poems and prayers, at lahat po na mababasa nyo dito ay magbibigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa sa buhay. Is this already out in the market? Yes, ito ay napublish muna namin sa Amerika noong 1 taon, but dito sa Pilipinas, ipapublish ito ng Goodwill Company with Katha Publishing Incorporated, at magkakaroon po kami ng book launching sa March 6, Thursday at 4 o'clock sa Central United Methodist Church. At inayahan po namin kayo na magtungo doon para inyo rin ma-experience ang na-experience ko with heavenly glimpses through my book. Alam mo, nagkaroon ako ng personal connection dito nga sa story ni Ma'am Ruela, kasi personally, I'm a Methodist din. At talagang naramdaman ko yung mahirap talaga yung pinagdaraanan niya. Pero what more para sa atin na kumpleto yung na maging inspiration tayo through our work and through everything that we do.
ako naman nakaka-relate kung ikaw Methodist, Bench, ako naman ay Catholic. So, yung mommy ko rin may mga ganyan experience, pero but sad to say, she passed away 2 years ago. And I believe tapos na yung mission and purpose ng mommy ko dito sa mundong ito. At Miss Ruela, sana po magsilbing inspirasyon kayo sa lahat at alam ko na marami pa po kayong gagawing plano na pinlano ay yung purpose po ni Lord para sa inyo, makatulong po sa ibang tao at nakakatuwang malaman na may libro pa, no, Bench, at talagang dito natin malalaman, mababasa yung naging istorya po ninyo at magsilbing inspirasyon sa lahat, lalo na ngayon. Alam mo naman, talamak na rin yung mga kasamaan ngayon sa mundo. Lalo na rin yung mga calamities, ano? So parang nagkakaroon tayo ng feeling na minsan nagtatanong tayo kung ano ba yung purpose natin sa buhay na to, ano ba yung dapat natin gawin. Pero the fact na nagigising tayo everyday, di ba? The fact na meron tayong It's a panibagong miracle, buhay. yes. Yun pa lang pwede na nating, or talagang dapat na i-consider natin as blessing. Oo, Yeah. not only that, ito meron din siyang mga artworks. Ito, with Yes. God, all things are possible. Ah. Ang gaganda ng mga Ganda. nakasulat, very inspirational. Sa'yo, Bench. Faith, hope, and love. At ito rin akong inspirational calendar with all my creative artworks before and after I became legally blind. Talagang flowers, ma'am, yung ano Yes, ninyo, ano? nature, because Mahilig po kayo sa ganda. flowers. because I see the beauty and grace of God through nature. And meron din akong all occasion greeting cards, mga painting frames sa frames, at marami pa. Kami ni June ay we go around to share God's word through our Grace Notes Creative Ministry. By the way, narito kami for a mission and ministry with blessing from our bishops in the United Methodist Church. Kasama po kami ng Filipino Caucus Mission Group from California, at kami po ay pumupunta sa iba't ibang local churches sa iba't ibang probinsya, Cavite, Tagaytay, Taytay, at mamaya po pupunta kami sa Nueva Ecija, Cabanatuan at Jaén. At maglilingkod pa po kami upang ipangalap ang salita ng Diyos through evangelism, worship, and prayer. Naku, Miss Ruela, talagang saludo po kami sa inyo dahil despite of yung pinagdadaanan niyo po ngayon at isa pa rin po kayo, legally blind din po kayo, talagang may lakas pa rin po kayo to share yung good news ni Lord. So nakakatuwa po. Sana po ay talagang magsilbing inspirasyon kayo sa lahat at mas marami po ang tumulong at makisali dun sa mga gagawin niyo pong mission. You know, Diane, I believe I see not only with my not with my physical eye, but with my spiritual eyes, because I see through the eyes and faith of my heart and the heart and soul of my eyes. Kumbaga, to sum it up, God is yung parang ang Diyos ang nagsisilbing mga mata ni Yes. Ma'am Ruela. And it's very nice to hear that. Alright, do you have any message to our viewers, Miss Ruela, Dr. June? Ang gusto ko lang namin sabihin ay narito po kami bilang pagtugon sa tawag ng Diyos na ipangalap ang kanyang salita sa maraming tao through our mission and ministry here, and also through our Grace Notes creative items and my inspirational book, Glimpses of Heaven. At sana'y maging blessing ang librong ito para sa inyong lahat upang kayo naman ay maging blessing sa ibang tao. We are the eyes and the hands and feet of Jesus Christ to reach out to many people, not only in our country at mga kababayan, but throughout the world. God loves you and we love you too. At lahat po imposible lamang, ito po ay posible lamang because with God, all things are possible. Napakagandang mensahe naman po. Dr. June, do you have any message? At dapat po nating tandaan na mahal tayong lahat ng Diyos. Alright, thank you so much for joining us this morning. At talagang ang dami nating natutunan, Bench, no? That was Ms. Ruela Rivera and of course, Dr. June Rivera, his partner in life and in ministry. That's Thank correct. you. Perfect. And salamat din sa PTV4 at sa inyo, Diane and Benz, and God bless you. We love you. God bless you po. We love you too. Maraming salamat po.